Magandang araw sa inyong lahat mga kababayan. Ako si Johnny the Bagger, ang inyong abang lingkod. Well, pag-usapan naman po natin ngayon, ito pong yung pagpapabagsak po kay PBBM. Okay? Ito ho mismo nanggaling na ito sa kanyang pet, kay Direk. So let's analyze this starting on this material. Yan. Ang pagpapabagsak kay PBBM, maaga pa sinimulan na ni Amy. Wow. Grabe nga akusasyon to. No, this is not an accusation. We will analyze this. Tignan nyo ha. Pagkatapos kung di ako nagkakamali, napulot ko to kanina kagabi pa to Pagkatapos ng mga pinagsasabi ni dating Pangulong Duterte laban dito kay PBBM, may post na ganito. That was 2 hours ago. Okay, screenshot na yan. Again, I'm not sure kung kailan tong petsang ito. Pero yung content nito ang importante sa akin. Sabi rito ni Daryl, bakit pumapayag kang ganyanin ka ng asawa ng kapatid mo? Dako. Asawa ng kapatid mo. Utang nila sa iyo lahat ito. Uy. So kausap niya rito si Amy. Okay? Ang tinutukoy niya rito si Atty. Lisa. At si PBBM. Naaawa lang ako sa sabi niya, ikaw lang ang nagligtas sa kanya sa narcolist. Naaawa lang ako sa iyo. Pero napatunayan na ho, sinabi ng PIDEA, it's a false accusation. Never na napunta sa narcolist ang pangalan ni PBBM. Kasi po, yung listahan nila, yung narcolist, kung sino yung mga nailagay na doon dati pa, hindi ho yun nawawala. Kaya yung hawak ni Pangulong Duterte na nilabag niya yung Data Privacy Act ng 2014 yata yun, nang ibuyang-yang niya, hindi lang po yun, pati ho yung confidentiality. Bakit naman niya kasi nilabag yun at binuyang-yang? Number 1, to protect those people na nandun po sa watch list, sa narco list. Pangalawa, malakas ang loob niyang labagin ng batas noon, ang Data Privacy Act, kasi meron siyang absolute immunity. Diba? Ngayong di na siya presidente, dapat sinampahan siya ng kaso. Okay, balikan natin to. So, dito, si Amy nga ang tinutukoy rito ni Daryl, kausap niya dyan. Katatapos ng Lenlen series niyan, gusto kong tumambling from Marcos Mansion to Ocean Adventure. Kailan po ba naganap ang Lenlen series? Ang Lenlen series po nangyari noon pang panahon ng eleksyon. Di ba? Panahon pa ng eleksyon yan. Ngayon, nung panahon ng eleksyon, sabi niya, di ba? Okay. Lenlen series, ito yung mga short stories na ginagawa nila Daryl ng paninira kay Leni Robredo. So, sa madaling salita, sila mismo ni Amy Marcos ang may pakana ng mga paninirang ganyan kay Leni Robredo. Hindi kay BBM, sa kanila. Silang dalawa ang magkatsakaran Dito pa lamang nagre-reflect na meron ng hindi talaga maganda ng relasyon si Amy at si Atty. Lisa Marcos. Okay? Nung nilabas nila yung MIM, paano nila pinortray si BBM doon? Pinortray nila ito si PBBM as easy-go-lucky guy, party-goers, walang kwentang tao. Di ba? Nasa kabila ng problemang dinadaanan ng kanilang mga magulang, siya parang lutang lang. Di ba? Marami nga akong nagulat doon sa pinakita na yon. Ngayon, so ibig sabihin ito, noon pa lamang campaign period, sinisimulan ng sirain si BBM. Meron bang basihan ang pag-link kay BBM sa droga?
Meron ba? Wala. Meron. Ano yun? Yung 1991 na Peking magazine na in-interview daw ang The Rolling, ano ba yun? Rolling Hills. Di ba? Si Kurt ba yun yung na-interview doon? Ang sabi, ano daw, there was a guy, sabi, there was a guy around 1980s, ganyan, na sumama sa kanilang lakad, sabi ng Rolling Stones, sorry. Thank you, Ben Reclamador. And Rolling Stones, thank you. For 2 months daw, sinusuplayan sila ng batang ito ng kilo-kilong cocaine. Puta, nabuhay pa yung mga hayop na to. Kilo-kilong cocaine. Ano yun? Buti hindi sila nagtae. Di ba? Ngayon, expensive alcohols, mga alak, tumira sa mga hotel, sumasama sa mga biyahe nila. Simple, ginawa lang daw yun ng batang ito na Pilipinong anak ng presidente na walang iba kung hindi nga po si Bongbong Marcos at the time. Around martial law time yan eh. No. Tapos sinalaman daw ng tatay nito at ipinull out siya. Dinala siya ulit sa Pilipinas. 1986, they realized na na-kick out yung tatay nito sa pwesto. So, si BBM talaga. Hindi ba chinek natin yung magazine na yun mismo? Yung petsa mismo ng issue ng magazine, hindi ganun ang magazine na nilabas nung araw na yon. At yung original, yung totoo, wala man lang, never na mention doon ang Rolling Stone. Kung yan naman po ay nasa loob yung istorya tungkol doon, sa cover page pa lang, makikita mo ng Rolling Stone nakasulat. Wala ho talaga. So sa madaling salita, talagang kwentong kutsero na lumabas po yan noong panahon pa ni Cory Aquino, noong latter part ng kanyang administration. That was February, I forget the exact day, pero that was February 1991. Yan na rin yung sinundan nila, di ba? Kwento rin ni Nicky Coseteng yan. Na isang dilawang anti-Marcos senior. At ngayon, gano'n na naman. Gamit na naman yung kwentong kutsero niya. Bakit nagkaroon ng, nagkaroon ng ganitong, galit si Amy Marcos kay PBBM? Pagtagni-tagniin na natin itong mga pagkakataon. Si Amy, ang namuhunan kay dating Pangulong Duterte. Kasama ng mga dilawan na PDP laban, siya, together with them, went to PRRD. Okay? Hinimok nila na bumalik na siya sa PDP laban at tumakbo sa darating na halalan. Okay? So, part na si Vlogcaster din. Sa kanya ko narinig yang tungkol na yan dyan kay PRRD na pinabalik, ganyan. At yung paayaw-ayaw na yan ay bahagi ng kanilang strategy. He was one of those operators. Ngayon, nanalo si PRRD sa pamamagitan ng pag-endorso at sabi rin ni PRRD, nangutang siya kay Amy ng malaking halaga para sa kampanya dahil wala siyang arep. Okay. So namuhunan si ate. Alright. Nagtataka po ako noon, bakit kauupo pa lamang ni PRRD way back 2018? Sabi niya, hindi ko kayang solusyonan yung mga problema ninyo. Nakaganon pala siya noon. Hindi ko kayang solusyonan ang mga problema ninyo ng bansa. Kailangan niyong humanap ng isa pang Marcos. Find another Marcos to resolve your problems. Naalala niyo yun? Naalala niyo? Diba? No. Pagdating ng kampanyahan naman po, mga kababayan, lagi niyang binibida yan si Amy. Hindi lang po direkta. Pagdating ng kampanyahan, pagkatapos na mabuo ang tandem ng BBM Sara, hindi ba't galit na galit siya? Ano sabi niya? Siyempre, hindi na siya nakahawak dito. Sabi niya, ano? Sa Comelec yun eh. Si Inday, nagsubmit ng COC.
Ba, hindi niya alam na nag-vice. Bakit siya nag-vice? Mas mataas si Inday sa ano, di ba? Sabi niya, mas mataas daw si Inday sa ano, sa survey. Bakit ka takbong DC? O, niloko yan, sabi yan. Niloko yan nila Marcos, minanipulate. Well, mga kababayan, tingin ko ho, ganito nangyari dito. May sama ng loob itong si Amy, may tampo ito kay PBBM. Kasi nga naman, tignan nyo, 2016, tumakbo siyang Vice President, hindi nakapwesto. Okay? Karoon na so much effort, katapos ang 6 na taon, wala talaga. 2022, 21 pa lang, di ba? Sabi na si BBM, kumalas yan eh. Kumalas yan sa Nationalista Party. Bakit niya iniwanan ng Nationalista Party? Na kung saan magkasama sila ni Amy. Dahil ang Nationalista Party ay naghihintay pa ng desisyon mula po sa mga Duterte. Ito si PBBM, willing na po talaga siyang lumaban sa national election. Diba? Kaya nga sabi niya, naghihintay na lang ako ng desisyon ng mga Duterte. Siya kasi, willing na talaga siyang lumaban sa pampanguluhan. So hinihintay na lang niya sino sa mag-ama ang tatakbo pagka Vice President. Kasi sabi ni PRRD, he's going to run for Vice Presidency. Si Sara naman, ayaw-ayaw ko. Oh. Yun na lang hinihintay ni BBM doon. Kaya nga itong mga alaga nila, galit na galit. Hindi daw pwede no, mag-vice lang si Sara. Kailangan daw mag-presidente dahil mas malaki yung survey. Well, that's bullcrap. Kasi surveys can be rigged. Kaya nga, di ba? Para matest yan. Oh, proactively, ginawa namin. Total, may revenues din naman. Oh, Kali survey. Oh, hanggang buong Pilipinas, panawagan. Mag-Kali survey kayo, regardless of your contents. Kahit na pa-cooking ina nyo yung content ninyo, basketball, comedy, pa-sexy, magano kayo, mag-survey. Accurate yung mga Kali survey sa Kabikulan, di ba? O yung nag-survey doon na babae, talo si PBBM. Pagdating ng eleksyon, talo. Pagdating doon yung isa sa Mindanao, sa Jensan, talo si BBM. Oh. Ano nangyari? Sa Kali survey niya, anong eleksyon? Talo rin. O, di ba? Accurate talaga. Doon sa mga hindi inaasahang lugar na mananalo si BBM, pagdating sa Kali survey, panalo. Pagdating sa eleksyon, panalo. So, diyan po sinimulan na ni Pangulong Duterte na siraan itong si BBM. Una, interview with Banatbay. Di ba? Tapos yung sumunod, nung tinatanong na siya kung siya po ba ay kakampanya pa kay Marcos, i-endorso ba niya? Ano sabi niya? Ayoko makikipag-alyansa, no, kung sasali sa unity team. Ayaw niya. Bakit? Kasi andyan si Marcos, nalala niyo yun? Meron niyang bit-bit, akala ko nga, ano ba yun, yung pasan, akala ko bilbil. May bagahiyan, ganyan-ganyan, tapos meron pa siya. At this point, I will not be very clear on this. Merong kandidato na nag-cocaine. Di ngayon si BBM, pagkatapos nun, paano? Drug test, negative. Sabi niya kay Inday, ikaw din, magpa-drug test ka din. Nagpa-drug test si Sara, negative din. Yung ibang mga kandidato, nagpa-drug test din. Diba? So sana naman po nakabase yun. Ngayon, puntahan na natin ngayon ito pong sinasabi ni Maharlika na ang source niya, na kahit na hindi niya nakita ang pulburon video, but she was very, very confident to tell us about this, its existence, dahil meron pala siyang maituturo, and none other than si Senator Amy Marcos. Sabi ni Maharlika, ano na, Senator Amy,
Di ba't ikaw pa yung nagbigay ng taning nito? Oh, pagkakarinig ko pa nga, kung correct me if I'm wrong, ha? January 1. Tangina ka kung January 1 yun, ang sama ng New Year ni BBM. No, hindi mailabas, January 5. Hindi na ilabas. Napilitan si Maharlikang, ituro talaga siya. Oh. Lahat ng mga nagngaw-ngaw ng Polvoron video na yan, lahat naman po nag-rely lang rito kay Maharlika. Nag-invento na lang sila ng kwento, sila Makanas, na kunwari, kala mo nakita, tanginang yan, hindi naman pala. O, di ba? O ngayon, namang problema siya. Pati ang Chief PNP at ang AFP natin, fake news pa nila na kinakausap na si BBM para bumaba. O, ngayon, mukhang gago. Di ba? Sila ngayon yung mga napahiya. O, kapitan ba naman nila itong si Maharlika? Na ang source naman pala si Amy. Makikita nyo eh. Di ba? So, ang dating po nito sa akin, si Amy ho, ang talagang may intensyon, baka agreement na nila ni Digong, na ikaw naman ang susunod na tatakbo. Kaya lang itong si Bunsoy, talagang desididong tumakbo pampanguluhan. At alam ni Amy, hindi niya kayang labanan to. Dalawa silang makapulutin sa kangkungan o baka siya lang. O, di ba? So, nangyari ngayon, unti-unti nang binakbakan si BBM hanggang nung naging presidente na. Di ba? Mabuti na lang, niredeem ni Maharlika ang sarili niya, tinuro niya kung sino ang kanyang source code. Walang iba kung hindi si Senator Amy Marcos. Ano na naman ang ginawa ngayon nito ni Senator Amy? Di ba? Itinakwil. Dahil dito sa People's Initiative daw, na ang pinangangalagaan lang naman niya ay ang interest nilang mga senador. Di ba? Bakit nga ba ayaw nila sa People's Initiative? Kasi baka matanong ang mga Pilipino, gusto nyo na ba na magpalit ng anyo ng gobyerno? Patay. Baka umuo ang taong bayan. Hindi wala silang magagawa kung hindi gawin yun. Pero sinabi ni SMR, ni BBM, economic provisions lang, ba't hindi nila magawa? Di ba? Hindi nila magawang tanggapin yun at suportahan. Oh. Ngayon, ang nangyari naman, eto na. Ngaw-ngaw siya ng ngaw-ngaw rin, di ba? Doon sa prayer rally ng GIL, di ba? Tinira na naman niya ron, kunwari dinaan niya sa panalangin. Isang panalangin na hindi man lamang po titinggin ng Diyos sapagkat ang layo sa format ng tama at totoong pananalangin ng isang Kristiyano. Diba? Yung mga pananalangin ng mga nasa, mga kita sa ng mga tao nung araw kasi, para magpasikat, tatambay kayo sa kanto. Noon po yun. Ngayon ho, pag sa social media, papakita na nananalangin. Sa harap ng maraming crowd, magdadasal. Pero utagis na yan, binabasa naman. Kaya nagkanda bulol-bulol, nagkanda ngiwi-ngiwi na sa pagbabasa. No, si Amy. Diba? Now, eto na. Sabi niya, mga bayaran daw yung mga taong pupunta dyan. Mga hakot, ganyan. Okay, dyan sa kick-off rally. Kung di ba naman pala siya talagang gaga, ang bagong Pilipinas, yan po, alisin na nga natin to si Daryl. Mas mainam pa yung bagong Pilipinas logo eh. Yan pong bagong Pilipinas, ito po ay ang katulad po, no? I would say na ito yung kapalit doon sa tatay nila na bagong lipunan, yang bagong Pilipinas. Dahil yung values nito, pareho lang ng sinasabi doon sa The New Society o yung bagong yung kinusang bagong lipunan. Okay? Now, kagabi, nung binanatan, etong si PBBM, at bilibre naman ako talaga sa lupit nito ni Senator Amy. Nakuha niya pa na talagang matiis na na niyuyurak-yurakan ng kanyang bunsong kapatid ng ganon-ganon na lamang. Yung iba niyan, nagwala na yan, baka sinabunutan na si Digong at pinagsasampal na doon. Habang binagmumura,
wala hong earmuff, walang takip sa tenga. Oh, ang saya-saya pang nakikipagkwentuhan kay Sara. 'Di ba? Yung kick-off rally ng gobyerno kung saan bahagi sila, mabuti pa nga si Inday pumunta pa ron because kailangan na pumunta siya ron dahil siya ang vice president. Ang senador dapat nandun din. Dalawa lang ang sumipot ata dun So, 'di ba? Ano to, nagtengang kawali si Amy? Sabi ko, masaya na siguro ngayon si Amy na narinig niya kung paano pagmumurahin ng kanyang kapatid, kung paano lait-laitin ni Digong ang kanyang kapatid. Oh. 'Di ba? Kaya sa akin, sabi ko, Diyos ko, ang analysis ko talaga rito, si Senator Amy Marcos ang talagang malamang sa malamang na puting ahas na source nito ni Maharlika. Ngayon lang ako talaga nakakita ng ganitong klaseng kapatid. Bakit kanyo? Supposed to be ito pong si Senator Amy bilang ate, ipagtatanggol niya, magpapakita siya ng halimbawa para sa pagkakaisa ng ating bansa. Pagtatanggol niya si BBM, ang kanyang kapatid. Hindi naman natin sinasabing konsintihin. Pagtatanggol na kung saan bilang bahagi ng gobyerno, ipaliwanag sa taong bayan para maging malinaw ang mga isyu na pinalalabo ng mga kalaban. Problema, kabilang siya sa nagpapalabo. So ngayon, parang ang sarap tanungin, Senator Amy Marcos, how's the feeling? Straight to your face, pinagmumura, pinutang ina ang kapatid mo. Sinabi na puta ang nanay mo. Kamusta naman? Di ba? Hindi ba't natanong etong si Senator Amy Marcos? Hindi ho siya diyan makapagsalita, hindi siya komento nung tinatanong siya ng mga tao kung ano yung kanyang masasabi doon sa mga pinagsasabi ni dating Pangulong Duterte laban naman po diyan sa kanyang kapatid. Ito yung video na Hi, Sen, quickly lang po, comment lang po. Regarding po sa statement ni President Duterte kanina, ma'am, do you have a comment on that po? Sabi niya sila, it feels good. Senator, pwede ko picture po? Ulitin natin yung kanyang napakagandang reaksyon. Pagkatapos pagmumurahin, eto na, kasabay pa si Inday. Hindi man lang naluha. Hindi man lang nalungkot. Hi, Sen, quickly lang po, comment lang po. Regarding po sa statement ni President Duterte kanina, ma'am, do you have a comment on that po? Thank you. Thank you lang ng thank you, di ba? Mukhang hindi pa nakaka-move on. Talagang nag-i-enjoy na nakuha niya talaga kung ano yung gusto niyang mangyari sa kanyang kapatid. Anak na po siya, nai-imagine ko kagabi na kung binaril ang kapatid niya sa harapan niya mismo, Diyos ko, baka siya papamulot ng basyo para walang ebidensya. Ibang klaseng kapatid to. Di ba? Sabi niya nga sa atin ng mga nakarang araw, masanay na kayo sa akin sa interview niya with News 1. Dahil ako ang super ate, baka super tae. Nahusay. Ibang klase talaga. Totoong Marcos po talaga siya. Anak po talaga siya nila Apo Lakay. Pero
Sa kasabihang Pilipino, sa lahat ng bundok, bukod sa merong puno, meron din pong ahas. Ang mga tupa ay puti, pero meron din naman pong black sheep na puting tupa. Di ba? Baklase. Super tae talaga si Senator Amy Marcos. Ito marahil kanyang pagtatampo o pagkainis nga kay BBM dahil imbis na siya na ang naging presidente, yung kapatid pa niya. Alam niyo, sa totoo lang, kung si Senator Amy Marcos ay tumakbo pampanguluhan, ang sinisiguro ko sa inyo na aking ikakampanya ay si Ping Lacson. Hindi ako mag-ano sa babae na maging presidente. Ay ang kalooban ng Biblia, lalaki ang leader, hindi po babae. Di doon ako sa kalooban ng Biblia ng Diyos. Ano ba unahin ko? Kalooban ng tao o kalooban ng Diyos? Aba, kayo na lang. Ako, kalooban ng Diyos ang uunahin ko. Ang dami ko ng kasalanang nagawa sa mundo. Siguro naman sa pagpili na lang ng leader, baka naman mapagbigyan ko kalooban ng Diyos. Hindi naman ito mabigat. Diba? Ito, hindi pa nga nauupo. Kita nyo na kung ano pinagagagawa. Trabaho na lang mismo sa Senado. Kailangan nating ayusin ang ating election system. Naknang po siya. Ang solusyon, may solusyon, isinumiti niya last year pa, July, ang new Omnibus Election Code. At saka yung hybrid election system. Naglahon at lahat-lahat, ang Smartmatic disqualified na yung dalawang importanteng panukalang batas niya, inupuan niya sa sarili niyang komite doon sa electoral reform. Yung committee niya. Imagine, para kasi Bongo, sariling panukala, yung panukala mong batas, sariling di ba, ikaw inupuan mo. Ay yung kay Bongo, nung dinibati siya ni Drilon, tinuturo niya si Drilon ang may kasalanan, di pinahiya siya ni Drilon na ikaw ang nirefer yan 11 months ago, nirefer yan sa committee mo, hindi mo inaksyonan. Kanino bang committee yun? Committee on Health, hindi kanya. Ano nangyari? Di ba? Ayaw pa umamin. Ito si Amy, ganon din ang ginagawa. Madala na kayo mga kababayan. We had 2 women presidents. Ano ang nangyari sa Pilipinas? Maglalagay pa kayo ng Amy dahil Marcos ang apelido? Wow, you must be crazy. Nang ituro ni Apo Lakay ang kaisipang Pilipinismo, hindi po niya tinuro ang loyalismo. Dapat po yung mga loyalista na lubos-lubos ang tiwala at paniniwala sa kanyang pagmamahal, dapat po ang Filipinismo o ang kaisipang Pilipinismo na ngayon po dala nitong bagong Pilipinas ang aral niyan ng aming ideolohiya, yan po ang ating niyayakap. Hindi po niya tinuro na totokan nyo lang ng boto. See no evil, hear no evil, basta Marcos ang apelido. Hindi po nagsabi ng ganon. Diba? Hindi nagsabi ng ganon. Si Apo Lakay. Okay? So, yun po nakikita ko ritong dahilan kung bakit ganyan ang ugali ni Senator Amy Marcos. So, pagtatagni natin ng mga pangyayari. Ang tanong ngayon, imposible naman na hindi siya kinukonyatan ng kanyang mga kamag-anak. Hanggang ngayon, wala pang reaksyon. Baka gusto niyang mag-thank you kay Digong. Di ba? Alam po siya. Ang ganda-ganda ng kick-off rally. Ang ganda positibo. Pinuntahan. Itong nasa likod natin, prayer rally na maging si Satanas mahihiyang dinggin ng kanilang mga dalangin. Sus Mariosep. Iwan na natin yan. Si Super Tae.